may latest information na po ba kayo tungkol po dito sa pagtatapon ng cabbage at carrots dyan po sa Tublay? Nakapagpadala na po ba ang DA ng team para po i-check kung ano pong sitwasyon ng mga magsasaka natin doon? Yes, ito yung nangyari noong Biyernes o August 14 along the Lacamen Road dito sa Tublay. Yung magsasaka natin na galing ng Gambang sa Bakun, meron silang naani nga na mga gulay, Chinese cabbage ito. Kaya lang, supposedly dinala nila ito sa La Trinidad Trading Post para ibenta. Kaya lang masyado mahaba ang pila noong mga trucks during that Friday, and it took them 2 araw at 2 gabi bago maipasok doon sa trading center. However, nung maipasok na, nasabihan sila na talagang hindi na ganun kaganda yung quality. So, yung ating kasama magsasaka decided na ibalik at i-unload nga doon sa malapit sa Polix Farm para maibenta doon sa mga dumadaan. However, talagang yun nga, nagkaroon ng problema along the way at tinapon na lang. Oo. Ang sinasabi po kasi, may mga reports daw na hindi lang po yan ngayong buwan. April pa daw po, dyan sa may La Trinidad Trading Post, na patuloy daw po yung pagbaba ng demand. Kumukaunti daw po yung buyers. Noon po bang mga bandang Abril, nakatanggap na po ba kayo ng balita ukol dito? Merong mga ganong balita pero nag-manifest yan at lumala nitong the past 2 weeks dahil sa sunod-sunod na habagat. Of course, compounded pa yan ng 2 bagyo, si Luis at saka si Maymay. At base na rin doon sa report namin, malaki yung ibinaba din ng mga truck na umaakyat. Nag-decline ng 15% at yung traders naman nag-decline by 17%. At yung volume actually ng inflow dahil dito yung mga pagsara ng mga daan. Open at close kasi nangyayari. Pag nagsara, mabubuksan, tapos mamaya magsasara naman. So nagkaroon ng decrease ng 1,800 tons or almost 13% reduction na from August 1 to August 10, yung halos 2 linggo na nagkaroon ng ganitong issue. At nakikita natin, halimbawa, yung Labanos, yung supply nila bumaba by more than 40%. Kaya yung presyo dito sa pamilihan, nagtaas na siya from 16 to 79. Ganun din yung patatas at saka yung ibang gulay. Pero hindi lang ito sa upland vegetables, kahit sa lowland vegetables yung pinakbit natin. Yung latest damage report natin, nasa 200 million na. Karamihan ito nasa Central Luzon at saka Southern Tagalog na natural suppliers natin na pinakbit na gulay sa Metro Manila. So we're seeing ito yung mga impact. Sa bigas wala masyadong problema but we're seeing itong concern sa gulay, both lowland and highland. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.